Ngayon naman guys ay panoorin natin ang sobrang maanghang na mga mensahe no ni Patutsada ni Senator Amy Marcos guys. Grabe. Si Lolong at si Lalay. Ito panoorin natin Ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung Lulong at Lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda Grabe. at pamimili ng boto. Grabe no, inubos sa pamimili ng boto. Guys, imagine nyo imagine nyo yung bilyon-bilyon na yun kung napunta yun sa mga infrastructure projects o kaya sa mga railway projects ng build ni PRRD. Grabe, sobrang daming sayang. Sabi nga ni Senator JV Ejercito, no, sobrang nanghihinayang talaga siya kasi 'di ba yung underground na railway, yung sa Visayas na kukonekta na sa Luzon. Grabe, sobrang dami. Tapos bilyon-bilyon inaksayahan lang sa pamimigay ng boto. Grabe guys, dito sa amin guys, pinakamababa na yung 5K. No? Every congressman, grabe. Grabe, 'di ba? San kayo niyan? 5K, congressman lang yan, pamigay dito sa amin. Grabe. Wala pa yung AKAP at saka, ano dyan AKAP at saka yung isa, ano yun, AX. Hindi pa kasama yung AKAP at saka AX na 5K din. Grabe talaga. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni DP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Hindi niya po pwedeng palitan yung apelyido niya kasi ano ipapalit niya? Romualdez. Mas lalo namang sasama, no? Kasi syempre yung apelyido na, 'di ba? 'Di ba? Amy Romualdez Marcos. Kung tatanggalin niya yung Marcos, ano matitira? Romualdez. Mas lalo na mga pangit-pangit. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila. Nako. Parang palagi talagang hindi kasama yung kapatid niya, no? Ano ba, madam? Wala ba talagang kasalanan yung kapatid mo dahil sunod-sunuran lang siya? Sabihin mo na lang kasi talaga yung totoo na sunod-sunuran lang yung kapatid mo, hindi yung sinisiraan mo si Romualdez, tsaka si Araneta, si Liza, pero yung kapatid mo parang walang kasalanan. Meron din kasi bakit siya nagsusunod-sunuran, no? Sa mga taong yan. Ako talaga nanggigigil tayo dyan eh. 'Di ba guys? So guys, ngayon guys, basahin naman natin yung mga comments ng mga netizens. Grabe talaga yung mga netizens. Ay, mamaya na pala yan. Meron pa palang isang banat si Senator Amy dito. Oh. Yan. Kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Sangkatutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Kung ambisyoso kayo para sa 'di ba? Oh, hinding-hindi mangyayari 'yan. Totoo 'yan. Nako, hindi talaga. Grabe 'no, 'yun talaga yung fact check doon. Talagang
check na check talaga, yun yung reality. Hindi naman talaga gusto accountability, gusto lang pigilan. Kasi kung accountability, ang daming kaso, may kulong, 'di ba? Yung mga kasong yun at saka may multa. So, doon na lang sana, no? Hindi naman tulad sa presidente na hindi mo makakasuhan. Ay, nako talaga. So, dito tayo sa mga comments ng mga netizens. Sabi ni Rolly Flores, wala ako tiwala dyan, siya ang plan B ng mga Marcos para di habulin if maging presidente ang isang Duterte sa 2028. Same tayo ng naisip, boss. Meron ding point. Oo, hindi hahabulin. Kasi syempre magmamakaawa na naman to kay VP Sara na wag mo na lang isama yung ading ko. 'Di ba? Siyempre mabait din si VP Sara, eh. Same tayo ng nasa isip, grabe talaga. O sabi naman ni Ann Fuentes na, "Di ganyan. May hinala din ako, secret sa isip ko." Hahabulin 'yan, 'di niya kaya si VP. Ikaw yata may gano'ng ambisyon, eh. Cousin mo yan, ma'am, hehe. Good job, Madam Aimee, iboboto kita sa 2028 para vice presidente at si Inday ang presidente. Wow, naku guys. Hindi pa ako sure dyan kung susuportahan ko ba siya sa vice president. Oo, nakikita ko namang ano talaga yung suporta niya kay VP Inday, of course. Pero sabihin na nating Marcos na naman ako. Pero pag pinakulong niya si Ferdinand Marcos Jr. at saka si Liza, si Romualdez, siguro muna. Pero hindi mangyayari kasi presidente pa si Bongbong, eh. Mahal na mahal kita, ipagpatuloy mo lang yan, Senator Amy. Sabi ni Felma Pajarillo. Sabi naman ni Emmanuel Eustaquio, wag muna pagpilitan dahil lahat yan kahit sinong politiko may ambisyon, ang mali lang nagmamadali idolo mo. Oo, puro sila nagmamadali. Sara Duterte for President, Amy for Vice President. Sabi ni Jovelyn Aberde, Sara go! 2028, wag na, pabudol ulit, nabudol na tayo, wag na. Sara tsaka Bongo lang daw talaga. Sara, go. On a different note, ganda ng Filipiniana top ni Senator pati yung kay VP, wala lang. Ang tingin ko sa mga senador ngayon, parang mga characters sa One Piece. Bakit? Anong meron sa One Piece? Hindi ako nanonood nun. Very well said, Senator Amy. Tama po kayo. Sobrang insecure nila kay VP Sara, lalo na si Hontiveros, De Lima, and Castro. Tanggapin nyo lang na marami kami. Kita mo si Lenny, naglubay na, nagmayor na lang. True. Hindi net nila. Sobrang alam mo yung paninira ng nila, pero pagdating sa boto, guys, wala. Sobrang layo-layo. So, kahit sino Duterte tatakbo, manalo yan sa presidential election. Correct. Sabi ni Joan Pateño. So, guys, anong masasabi nyo sa mga comments at sa talaga namang matapang na ano ba yan? Matapang na pahayag ni Senator Amy Marcos. Gusto niyo bang maging Senator VP ni Inday, si Amy Marcos? Don't forget to share it in the comment section below. Have a great day, everyone. God bless. Bye!